Ang ulan sa Maynila ng hapong iyon ay hindi lamang simpleng tubig na bumabagsak mula sa langit, kundi isang malupit na parusa sa sinumang mangahas na lumabas ng bahay. Ang kalangitan sa ibabaw ng malaking lansangan papunta sa paliparan ay kulay abo at napakadilim, tila pasan ang bigat ng usok at galit ng isang lungsod na hindi kailanman natutulog. Nakaupo ako sa likurang bahagi ng isang inupahang sasakyan. Isang itim na auto na sapat ang luwag upang magbigay ng ginhawa, ngunit hindi sapat upang patahanin ang matinding kaba sa aking dibdib. Ang panlinis ng salamin sa harapan ng sasakyan ay walang tigil sa paggalaw, paroo at parito, na may isang nakakabagot na ritmo na lalo lamang nagpapabilis sa tibok ng aking puso. Ang tunog ng goma na kumikiskis sa basang salamin ang tanging musika na sumasabay sa aking pagkabalisa. Sinulyapan ko ang aking relo na nakapulupot sa aking kaliwang pulso. Ang mga kamay nito ay tila tumatakbo ng mas mabilis kaysa sa karaniwan. Ang aking paglipad patungong Singapore ay nakatakda mamayang gabi. 5:00 na ng hapon at ang sasakyang ito ay halos gumagapang pa lamang sa pasukan ng pangunahing daan. Nakulong kami sa dagat ng mga pulang ilaw mula sa libu-libong sasakyan sa aming harapan na pare-parehong hindi umuusad. Napakalala ng sikip ng daloy ng trapiko ngayon. Hindi ba Mang Arnel? Tanong ko sa tsuper sa harapan, sinusubukang basagin ang katahimikan at ilabas ang aking pagkadismaya. Si Mang Arnel, isang lalaking nasa katanghaliang gulang, ay kanina patahimik at nakatutok lamang sa pagmamaneho. Tiningnan niya ako mula sa salamin sa gitna. Ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng parehong pagod na nararamdaman ko. Opo, Ginang. Kapag ganitong malakas ang ulan, siguradong may baha sa ilang bahagi bago makarating sa paliparan. Bukod pa rito, oras ngayon ng uwian mula sa mga pagawaan at tanggapan, nag-aagawan ang mga tao sa kalsada. Habaan niyo po ang inyong pasensya. Susubukan kong humanap ng maluluwagan, huminga ako ng malalim at isinandal ang aking likod sa upuan. Bilang pangulo ng isang malaking kumpanya na nakatuon sa seguridad ng mga impormasyon sa teknolohiya, sanay ako sa matinding panggigipit. Sanay akong humarap sa mga lihim na pag-atake sa aming mga sistema, sa mahihirap na pakikipagkasundo sa malalaking negosyante o sa pagpapatalsik ng mga tauhang hindi ginagawa ng maayos ang kanilang tungkulin. Ngunit ang maipit sa trapiko ng Maynila ay isang uri ng kawalang lakas na ibang-iba. Walang mabilis na lunas na makakapagpaluwag sa kalsadang ito. Walang lihim na kaalaman na makakapagpalipad sa sasakyang ito patungo sa paliparan. Lumipad ang aking isip sa mahalagang paglalahad na dapat kong gawin bukas ng umaga sa isang malaking pagpupulong ng mga dalubhasa sa Asya. Ito ay isang malaking pagkakataon para sa aking kumpanya. Kailangan kong maging perpekto. Ang itim na kasuotan, puting kamisa dentro na gawa sa seda, at matataas na sapatos na inihanda ko na sa aking bagahe. Lahat ay dapat sumuporta sa aking pagganap. Si Dante, ang aking asawa, ay tinulungan pa akong suriin ang lahat ng aking mga dadalhin kaninang umaga. Ipinagtimpla pa niya ako ng kape bago ako umalis. Hinalikan ang aking noo at sinabing, "Mag-iingat ka, mahal. Alam kong kayang-kaya mong bihagi ng buong bansa na iyon." Isang manipis na ngiti ang sumilay sa aking mga labi nang maalala ko si Dante. Siya ang perpektong asawa, magalang, makisig, at labis na mapagmahal sa pamilya. Sa gitna ng aking nakakabaliw na kaabalahan, bilang isang babaeng nakatuon sa trabaho, si Dante ang aking tahimik na kanlungan. Hindi niya kailanman iginiit na maging isang ordinaryong may bahay ako na dapat magluto araw-araw. Naiintindihan niya ang aking mga pangarap. Naiintindihan niya ang aking mundo. Maging ang aking ina na si Nanay Rosa ay labis na natutuwa sa kanya. Madalas samahan ni Dante si Nanay na makipagkwentuhan sa beranda ng aming bahay sa lungsod, pinag-uusapan ang mga halaman o ang nakaraan ni Nanay. Mga bagay na madalas ay hindi ko na nagagawa dahil sa labis na pagkababad sa trabaho. "Ginang, mukhang may aksidente ng malaking sasakyan sa unahan." Ang boses ni Mang Arnel ang bumasag sa aking pagmumuni-muni. Nakita niya ito sa mapa sa kanyang telepono na pawang kulay pula ang daan. Napabuntong hininga ako. Kinuha ko ang aking paboritong bag. Isang balat na bag na kulay kape na palagi kong dala saan man ako magpunta. Naisip kong kunin ang aking maliit na computer upang muling suriin ang mga babasahin para sa bukas. Kahit paano ay may matatapos ako habang naghihintay na lumuwag ang kalsadang ito. Kinapa ng aking mga kamay ang loob ng bag. Naramdaman ng aking mga daliri ang malamig na ibabaw ng computer. Ang aking kuwaderno, panulat, pitaka, at lalagyan ng mga tarheta.
Hinanap ko ang aking pasaporte. Karaniwan ay inilalagay ko ito sa panloob na bulsa na may sariling zipper upang madaling makuha ngunit nananatiling ligtas. Kinapa ko itong muli, wala. Nagsimulang gumapang ang malamig na pawis sa aking batok kahit pa sapat ang lamig na nagmumula sa sasakyan. Hinila ko ang aking bag papunta sa aking kandungan, binuksan ang zipper ng buong luwang. Hinayaan kong tanglawan ng malabong liwanag mula sa mga poste sa kalsada ang loob ng aking bag. Inilabas ko ang mga nilalaman nito ng isa-isa. Computer, pitaka, basang pamunas, lalagyan ng salamin. Walang pasaporte. Tila tumigil sa pagtibok ang aking puso sa loob ng isang saglit. At pagkatapos ay nagbomba ng dugo ng 2 beses ang bilis papunta sa aking ulo. Ang dalisay at nakakatusok na pagkasindak ay gumapang mula sa dulo ng aking mga paa hanggang sa tuktok ng aking ulo. Sinuri ko itong muli. Sa pagkakataong ito ay may mas marahas na galaw. Inuga ko ang bag. Kinapa ang bawat sulok, bawat maliit na bulsa, maging ang bulsa na imposibleng magkasya ang isang pasaporte. Wala. Hindi maaari. Bulong ko. Ang aking boses ay tila namamaos. Hindi maaaring naiwan. Mabilis na bumalik ang aking alaala sa mga pangyayari kaninang tanghali sa bahay. Nag-aayos ako noon sa silid. Ang pasaporte ay nasa ibabaw ng maliit na mesa sa tabi ng higaan, katabi ng ilawan, sa ibabaw ng tumpok ng mga babasahin tungkol sa negosyo. Natatandaan kong nakita ko ang luntiang pabalat nito. Natatandaan kong inisip ko na huwag kalimutang ilagay sa bag. Pagkatapos ay pumasok si Dante sa silid. Nagtatanong kung aling kurbata ang dapat niyang isuot para sa kanyang pananghalian bukas kasama ang mga kaibigan. Naiba ang aking pansin. Nag-usap kami sandali. Niyakap niya ako. At pagkatapos noon ay mabilis kong kinuha ang aking bag at bagahe dahil naghihintay na ang sasakyan sa ibaba. Ang pasaporte na iyon ay naroon pa rin sa ibabaw ng mesa sa aming silid tulugan sa aming malaking bahay. Naiwan ng mapayapa habang ang nagmamay-ari nito ay nasa kalagitnaan ng paglalakbay patungo sa isang malaking sakuna. Mang Arnel, malakas kong tawag. Marahil ay medyo masyadong malakas dahil napatalon sa gulat ang tsuper. Opo, Ginang. Ano po iyon? Tanong niya ng may kaba. Kailangan nating bumalik ngayon din. Bumalik saan, Ginang? Tiningnan ako ni Mang Arnel nang may pagkalito mula sa salamin. Nasa kalagitnaan na tayo ng malaking daan. Ang pinakamalapit na labasan ay malayo pa sa unahan at sobrang sikip din ng trapiko doon. Kung babalik tayo patungo sa lungsod, tiyak na maiiwan kayo ng inyong sasakyang panghimpapawid. Naiwan ang aking pasaporte, Mang Arnel. Nanginginig ang aking boses sa pagpipigil ng iyak at galit sa aking sarili. Hindi ako maaaring umalis ng walang pasaporte. Pakiusap, humanap kayo ng paraan para makabalik ng mabilis. Wala akong pakialam kung gaano kasikip ang daan pabalik. Kailangan nating bumalik sa bahay. Mukhang nakisimpatya si Mang Arnel. Mabilis siyang tumango. Naiintindihan ang bigat ng sitwasyon. Naku, napakahirap niyan, Ginang. Sige po. Susubukan kong lumabas sa pinakamalapit na daan at babalik tayo sa direksyon ng Makati. Pero ang trapiko pabalik ay baka mas malala pa. Gawin niyo na lang po. Pakiusap. Bilisan niyo. Pakiusap ko habang hinihilot ang aking sentido na biglang kumirot. Isinandal ko ang aking ulo sa malamig na salamin ng sasakyan. Ang ulan sa labas ay lalong lumakas. Tila pinagtatawanan ang aking katangahan. Paanong ang isang pangulo ng kumpanya na nag-aayos ng pinakamataas na uri ng seguridad ng libu-libong tao ay makakalimot sa pinakamahalagang dokumento para sa kanyang sariling paglalakbay? Ito ay katawa-tawa. Ito ay pagiging iresponsable. Kinuha ko ang aking telepono. Nagbabalak na tawagan si Dante upang hilingin sa kanya na ihanda ang pasaporte sa labas ng bahay upang makuha ko ito agad nang hindi na bumababa ng sasakyan. O mas mabuti pa, maaari niya itong ipahatid sa isang tagapaghatid gamit ang motorsiklo upang magkita kami sa kalagitnaan ng daan. Ang aking hinlalaki ay nakatapat na sa pangalan ng aking asawa sa listahan ng mga tatawagan. Ngunit nag-alangan ako. Marahil ay natutulog na si Dante o nagpapahinga. Kanina ay sinabi niyang masama ang kanyang pakiramdam pagkatapos niya akong ihatid sa pinto. Sinabi niyang gusto niyang magpahinga ng maaga upang maging malakas bukas. Kung tatawagan ko siya ngayon, tiyak na matataranta siya at makokonsensya dahil hindi niya ako pinaalalahanan. Siya ang uri ng asawa na sisisihin ang kanyang sarili para sa aking kapabayaan. At saka, ang paggamit ng serbisyo ng pagpapadala
Para sa isang dokumentong kasing halaga ng pasaporte, sa gitna ng malakas na ulan at baha, ay masyadong mapanganib. Paano kung maaksidente ang tagapaghatid? Paano kung mabasa ang pasaporte? Hindi. Kailangan ko itong kunin ng mag-isa. Ang panganib na maiwan ng sasakyang panghimpapawid ay malaki. Ngunit maari akong bumili ng bagong tiket para sa pinakahuling paglipad ngayong gabi o sa pinakamaagang paglipad bukas ng madaling araw. May sapat pang oras bago magsimula ang pagpupulong bukas ng alas 9 ng umaga. Binawi ko ang aking balak na tawagan si Dante. Hayaan nang maging isa itong hindi magandang sorpresa para sa akin lamang. Ayaw kong abalahin ang kanyang pagpapahinga. Bukod pa rito, kapag nakarating ako sa bahay mamaya, tiyak na magugulat siyang makita akong bumalik at marahil ay mapapakalma niya ang aking labis na pagkabalisa. Ang mga yakap ni Dante ang tanging bagay na makapagpapawi sa aking labis na kapaguran ngayon. Matapos ang isang mahabang pakikibaka sa kalsada, nakarating din kami sa aming tahimik na lugar sa lungsod. Iba ang pakiramdam sa labas ng bintana. Ang mga malalawak na kalsada, na may mga naglalakihang puno na nagbibigay lilim sa daan ay sumalubong sa amin. Ang sikat na lugar na ito ay may ibang hangin. Tahimik, kagalang-galang, at medyo mayabang. Ang mga malalaking bahay na may matataas na bakod ay nakahilera ng maayos. Umuulan pa rin, ngunit dito ang tunog ay tila mas banayad. Pinapahina ng mayayabong na puno at malalawak na damuhan. Tumigil ang sasakyan sa tapat ng mataas at itim na bakod na bakal na nagpoprotekta sa aming tahanan. Maraming salamat Mang Arnel, hindi nyo na po kailangang maghintay. Kukuha na lang po ako ng ibang sasakyan mamaya, pabalik sa paliparan. Nagbago na ang aking schedule, sabi ko habang nag-aabot ng malaking halaga bilang dagdag na pabuya dahil sa abalang idinulot ko sa kanya. Bumaba ako ng sasakyan habang pinapayungan ang aking ulo gamit ang aking bag, mabilis na tumatakbo patungo sa maliit na pinto sa gilid ng pangunahing tarangkahan. Karaniwan ay hindi ito nakakandado mula sa loob kung may tao sa bahay. Pinindot ko ang hawakan, bukas ito. Kakatwa. Karaniwan ay nag-iikot ang gwardya, ngunit walang tao sa maliit na silungan ng gwardya sa loob ng aming bahay. Marahil ay nagpunta sa banyo o sumilong sa pangunahing pinto ng aming lugar. Hindi ko na ito gaanong inisip. Humakbang ako papasok sa bakuran. Tahimik ang paligid. Ang sasakyan ni Dante, isang puting sasakyan, ay nakaparada roon. Ibig sabihin ay nasa bahay siya. Ang ilaw sa beranda ay nakabukas ng bahagya, nagbibigay ng mainit na pakiramdam sa gitna ng malamig at basang hangin. Humakbang ako patungo sa pangunahing pinto. Tumunog ng mahina ang aking susi nang ilabas ko ito mula sa maliit na bulsa ng aking bag. Mabuti na lang at hindi naiwan ang susi ng bahay. Binuksan ko ang mabigat na pintong gawa sa matibay na kahoy ng dahan-dahan. Ang mga bisagra nito na maayos na inaalagaan ay hindi gumawa ng kahit anong ingay. Pumasok ako sa loob ng bahay. Ang amoy ng halamang tanglad na palaging inilalagay ng aming kasambahay ay sumalubong sa aking pang-amoy, ngunit may naiiba ngayong gabi. Ang bahay na ito ay tila masyadong tahimik. Ang malaking bahay na ito ay palaging may sariling buhay. Karaniwan sa ganitong oras ay naririnig ko ang tunog ng telebisyon mula sa sala o ang tunog ng mga kagamitan sa pagluluto mula sa kusina dahil naghahanda ang kasambahay ng hapunan. Ngunit ngayong gabi, ang katahimikan ay bumalot sa bawat sulok ng silid na parang isang makapal na hamog. Tanging ang mahinang ugong ng pampalamig ng hangin ang naririnig. Inilapag ko ang aking bagahe malapit sa pinto nang may labis na pag-iingat. Ayaw kong kuskusin ng gulong ng bagahe ang sahig at gumawa ng maingay na tunog. Hinubad ko ang aking sapatos. Pinalitan ito ng malambot na pambahay na tsinelas upang hindi marinig ang aking mga hakbang. Ang aking layunin ay hindi gulatin si Dante. Ang bahay na ito ay tila napakaganda, ngunit ngayong gabi ay parang hindi ko ito kilala. Ang matataas na kisame na may mga ilawang kristal na hindi nakasindi ay lumilikha ng mahahabang anino sa mga dingding. Naglakad sa larawang iyon. Kaming dalawa ay may malalaking ngiti. Si Dante ay mukhang napakakisig at ako ay mukhang napakasaya sa aking puting kasuotan. Ang larawang iyon ay simbolo ng kaganapan ng aking buhay. Matagumpay na trabaho, makisig at tapat na asawa. Isang pamilyang kagalang-galang. Umakyat ako sa pabilog na hagdanan patungo sa ikalawang palapag. Ang aming pangunahing silid ay nasa dulo ng pasilyo. Naroon ang pasaporte. Ilang minuto lang ang kailangan. Kukunin ko ang pasaporte at pagkatapos ay bababa na ulit ako. Marahil ay hahalikan ko si Dante sa pisngi
habang siya ay natutulog bago ako umalis. Mag-iiwan ako ng maliit na sulat na nagsasabing umuwi ako saglit. Tumigil ang aking mga hakbang sa ikalimang baitang ng hagdan mula sa itaas, nang hihina. Nakarinig ako ng boses, hindi boses mula sa telebisyon, hindi boses ng hangin. Boses ito ng isang tao, boses ng isang lalaki, boses ni Dante. Ngumiti ako ng bahagya. Hindi pa pala siya natutulog. Marahil ay nakikipag-usap siya sa kanyang mga kasama sa negosyo o nanonood ng mga palabas sa kanyang telepono. Ipinagpatuloy ko ang aking paghakbang, ngunit muling tumigil ang aking mga paa nang marinig ko ang tono ng boses na iyon. May halong pagtawa roon, isang pagtawang malutong, malaya, at nanghahamak. Hindi ito ang uri ng pagtawa na karaniwang ipinapakita ni Dante sa akin. Ang pagtawa niya sa akin ay palaging mainit, magalang, at puno ng pagmamahal. Ang pagtawa na narinig ko ngayon ay tila pagmamay-ari ng ibang tao na humiram lamang ng lalamunan ng aking asawa. Huwag kang mag-alala, mahal. Narinig ko ng malinaw ang boses ni Dante ngayon dahil bahagyang nakabukas ang pinto ng aming silid-tulugan. Nanginig ang aking puso. Sino ang tinatawag niyang mahal? Marahil ang kanyang ina. Hindi. Tinatawag ni Dante ang kanyang ina na nanay. Marahil ang kanyang maliit na pamangkin. Idinikit ko ang aking katawan sa dingding ng pasilyo. Biglang nag-alab ang aking pakiramdam ng pagbabantay. Mayroong mali. Sobrang mali. Ang tangang babae na iyon ay papunta na sa paliparan, pagpapatuloy ni Dante. Ang kanyang boses ay tila napaka-relax, may bahid pa ng tuwa. Sa lakas ng ulan na ito, paniguradong na-stress na siya sa daan kakaisip sa kanyang nakakabagot na paglalahad. Hindi siya maghihinala. Tila tumigil sa pag-ikot ang aking mundo. Ang tangang babae, ako ba ang tinutukoy niya? Ang kanyang asawa. Nanginginig ang aking mga kamay nang humawak ako sa gilid ng dingding. Ang lamig na hindi nagmumula sa pampalamig ng hangin ay gumapang sa aking likuran. Gusto kong sumigaw. Gusto kong sirain ang pinto at itanong kung ano ang ibig niyang sabihin. Ngunit ang aking mga paa ay tila ipinako sa sahig. Matigas ang aking katawan. Ngunit ang aking mga tainga ay gumagana ng napakatalas. Mayroong saglit na paghinto. Tila sumasagot ang kausap niya sa kabilang linya ng telepono. Pagkatapos ay tumawa muli si Dante. Sa pagkakataong ito ay mas malakas. Oo, alam kong hindi ka na makapaghintay. Ako rin ay sawang-sawa na sa pagpapanggap bilang isang ulirang asawa na sunod-sunuran. Alam mo ba kung gaano nakakapagod na makinig sa mga walang kwentang kwento ng ina niya tungkol sa kasaysayan ng kanilang mayamang pamilya? Nakakamatay sa inip. Ngunit magtiis ka pa ng kaunti. Tumulo ang aking mga luha nang walang paalam. Isa-isang bumagsak at binasa ang aking mga pisngi na nagsimulang uminit. Kaya sa lahat ng panahong ito, ang kanyang pagmamalasakit sa aking ina, ang kanyang pasensya sa pakikinig sa mga kwento ng nakaraan ng aming pamilya, lahat ng iyon ay pagpapanggap lamang. Isang dula-dulaan. Narinig kong nagpapabalik-balik sa paglalakad si Dante sa loob ng silid. Naririnig ko ang tunog ng kanyang mga hakbang sa ibabaw ng makapal na alpombra. Ang titulo ng lupa ng ina niya sa Iloilo ay nasa kamay na ng binayaran nating tao, sabi ni Dante nang may pagmamalaki sa kanyang boses. Tila ba nanalo siya sa isang malaking paligsahan. Masyadong abala ang tangang si Maya sa pag-aayos ng mga impormasyon ng ibang tao, hanggang sa nakalimutan niyang protektahan ang impormasyon ng kanyang sariling mga ari-arian. Tiwala siyang buo sa akin. Ang pirma niya? Napakadali. 2 taon kong pinag-aralan ang pirma niya. Kahit ang mga tao sa bangko ay hindi makikita ang pagkakaiba. Tinapik ko ang aking bibig gamit ang 2 kamay, pinipigilan ang iyak na malapit ng sumabog, nang hina ang aking mga tuhod. Unti-unti akong napasalampak, nagtago sa likod ng malaking haligi malapit sa hagdan upang hindi makita mula sa siwang ng pinto. Ito ay isang masamang panaginip. Tiyak na ito ay isang masamang panaginip, ang asawa kong si Dante. Ang lalaking gabi-gabing natutulog sa tabi ko. Ang lalaking palaging nagmamasahe ng aking mga paa kapag umuuwi akong pagod mula sa trabaho, ay isa palang makamandag na ahas na dahan-dahang pumupulupot sa aking leeg. Sino ang babaeng kausap niya? At ano ang gagawin ko ngayon habang unti-unting gumuho ang buong mundo ko sa labas ng pintuang iyon? Ang susunod na boses mula sa loob ng aming silid ay tila isang matalim na patalim na dahan-dahang hinihiwa ang aking balat. Narinig ko ang maharot at matinis na tawa ng isang babae mula sa kabilang linya. Kahit hindi ko maintindihan ang mga salitang binibitawan niya,
Ang tunog ng kanyang boses ay sapat na upang mag-iwan ng nakakapasong sugat sa aking pagkatao. Sino si Siska? Ang pangalang iyon na binanggit ni Dante ay umiikot sa aking isipan tulad ng isang lason. Isang pangalan na hindi ko kailanman narinig sa 5 taon naming pagsasama. Ngunit ngayon ay siyang pangunahing tauhan sa pagwasak ng aking pamilya. Narinig ko ang pamilyar na pag-ungol ni Dante. Isang tunog ng kasiyahan na dati ay iniaalay niya lamang sa akin. Oo, Siska mahal, sabi niya. Ang boses ay puno ng pagnanasa na nakakapandiri. Magtiis ka lang ng kaunti. Sa susunod na linggo, kapag nakuha na natin ang pera mula sa lupa sa Iloilo, lilipad tayo patungong Boracay. Nakaayos na ang ating tutuluyan doon. Iiwan natin ang nagmamarunong na pamilyang ito na lugmok sa utang at problema. Hayaan nating maramdaman ng paboritong anak na si Maya kung paano bumagsak mula sa kanyang matayog na pedestal. Ang mga salitang iyon ay tila mga mabibigat na bato na ibinagsak sa aking ulo. Boracay, lupa sa Iloilo, lugmok sa utang. Unti-unting nawala ang pakiramdam ng aking mga binti. Napasandal ako ng tuluyan sa malamig na dingding upang hindi ako bumagsak sa sahig. Ang aking asawa, ang lalaking pinangakuan ko ng walang hanggang pag-ibig sa harap ng dambana sa sikat na simbahan sa Intramuros, ay nagpaplano hindi lamang ng pagtataksil, kundi ng buong paglipol sa yaman at dangal ng aking pamilya. Nais kong sumugod. Nais kong sipain ang pintong gawa sa mamahaling kahoy at harapin siya. Nais kong kalmutin ang kanyang mukha hanggang sa magdugo. Isampal sa kanya ang lahat ng sakripisyo at tiwalang ibinigay ko. Nais kong ipagsigawan sa buong mundo kung anong klaseng halimaw ang nagkukubli sa likod ng kanyang maamong mukha. Kumulo ang aking dugo. Ang katapangan ng aking mga ninuno mula sa probinsya, ang tapang na ipinamana sa akin ng aking yumaong ama, ay nag-aalab sa aking dibdib. Walang sino man ang maaaring yumanig sa aking ina. Walang sino man ang maaaring magnakaw ng pinaghirapan ng aking ama. Ngunit nang akmang ihahakbang ko ang aking paa patungo sa pinto, isang malamig na kamay ng katinuan ang pumigil sa akin. Ang aking isip na sanay sa paglutas ng mga komplikadong problema sa negosyo ay biglang gumising. Kung papasok ako ngayon, ano ang mangyayari? Itatanggi niya ang lahat. Babaligtarin niya ang sitwasyon. O mas malala pa, dahil nabunyag na ang kanyang tunay na anyo, at tayong dalawa lamang ang tao sa bahay na ito, maaaring gumamit siya ng dahas. Paano kung saktan niya ako? Paano kung patayin niya ako at palabasin na isang aksidente o pagnanakaw ang nangyari? Siya ay isang batikang manloloko. Pinagplanuhan niya ito ng maraming taon. Mayroon siyang mga kasabwat, mga peking notaryo, mga taong kayang magpalusot ng mga peking dokumento. Hindi ako nakikipagharap sa isang ordinaryong asawang nangaliwa. Nakikipagharap ako sa isang makapangyarihang sindikato. Huminga ka, Maya, huminga ka. Pinikit ko ng mariin ang aking mga mata, hinayaan ang huling patak ng luha na bumagsak sa aking pisngi, at pinunasan ito ng marahas gamit ang likod ng aking kamay. Hindi ako maaaring magmukhang mahina. Hindi niya maaaring malaman na narito ako, at narinig ko ang lahat. Kailangan kong lumaban ng mas matalino kaysa sa kanya. Kung nais niyang maglaro ng taguan ng tunay na pagkatao, bibigyan ko siya ng pinakamagandang entablado. Ako ang magiging tagamando ng sarili niyang pagbagsak. Nang hihina man ang buong katawan, pinilit kong tumayo ng tuwid, dahan-dahan akong umatras. Bawat pag-apak pabalik sa ibaba, ay sinamahan ng labis na pag-iingat, tila naglalakad sa ibabaw ng manipis na yelo. Iniwan ko sa itaas ang aking pusong nadurog at bitbit ko pababa ang isang bagong liyab ng paghihiganti. Nang makarating ako sa unang palapag, mabilis kong kinuha ang aking bagahe. Sinuot kong muli ang aking matataas na sapatos. Lumabas ako ng pangunahing pinto at isinara ito ng napakahinay. Isang mahinang kaluskos lamang ang narinig sa beranda. Umuulan pa rin, bagaman hindi na kasing lakas kanina. Tumayo ako sa ilalim ng bubungan. Pinagmamasdan ang pinto ng aking sariling tahanan na ngayon ay tila bunganga ng isang nakakatakot na halimaw. Ang bahay na ito ay hindi na ang aking palasyo. Sa loob nito ay mayroong isang kaaway na natutulog sa aking kama. Kinuha ko ang aking telepono mula sa aking bag. Nanginginig pa rin ang aking mga kamay habang nagtitipa ng mensahe para kay Vina. Ang matalik kong kaibigan mula pa noong kami ay nag-aaral sa universidad. At ngayon ay isa sa pinakamabagsik at kinatatakutang manananggol sa Makati. Vina, kailangan ko ang tulong mo. Napaka-importante. Buhay at kamatayan. Magkita tayo sa hotel sa may lungsod ngayon din. Huwag kang magtanong kung bakit, pumunta ka lang. Pagkatapos maipadala ang mensahe,
Humingi ako ng panibagong sasakyan gamit ang aking telepono. Ang aking patutunguhan ay hindi na ang paliparan. Ang aking patutunguhan ngayon ay ang larangan ng digmaan. Ang pasaporte na naiwan sa itaas ng mesa sa aming silid ay hayaan na lamang doon. Ang pasaporteng iyon ay ang tahimik na saksi at tagapagligtas na ipinadala mula sa itaas upang imulat ang aking mga mata. Ngayong gabi, ang inosenteng Maya na naniniwala sa bulag na pag-ibig ay patay na. Ang natitira na lamang ay ang isang babaeng hindi papayag na nakawin ng sinuman ang kung ano ang nararapat sa kanya. Maghintay ka sa aking ganti, Dante. Bulong ko sa malamig na hangin ng gabi. Maling tao ang pinili mong kalabanin. Ang inupahang sasakyan na nagdala sa akin palabas ng aming tahimik na lugar ay tila isang maliit na hawla na nagbibigay ng kaligtasan, ngunit nagkukulong din sa aking mga emosyon. Sinabi ko sa tsuper na ihatid ako sa isang tagong tuluyan sa kalapit na lungsod. Hindi kalayuan ang distansya. Marahil 20 minuto lamang kung walang sagabal sa daan. Ngunit ngayong gabi, bawat segundo ay tila isang matagal na paghihirap na dahan-dahang sumasakal sa akin. Patuloy na bumubuhos ang ulan. Lumilikha ng isang malabong tabing ng tubig sa labas ng bintana. Nakaupo akong walang kibo sa likuran. Yakap-yakap ang aking bag ng mahigpit, tila ba ito na lamang ang tanging bagay na pumipigil sa akin upang hindi tuluyang mabaliw at anurin ng baha ng kalungkutan. Biglang nag-ilaw at nanginig ang aking telepono. Nagulat ako. Lumitaw ang pangalan ng aking asawa sa maliwanag na salamin ng telepono. Tinitigan ko ang pangalang iyon na may halong pandidiri. Dati, tuwing makikita ko ang pangalang iyon, mayroong mainit na pakiramdam sa aking dibdib, mayroong matamis na pananabik. Ngunit ngayon, ang tanging nararamdaman ko ay labis na pagkakasuka na tila binubutas ang aking sikmura. Ang larawan ng kanyang makisig na mukha, ang kanyang mga ngiti na dati kong sinasamba, ay tinatakpan na ngayon ng nakakakilabot na tunog ng kanyang pagtawa sa telepono kanina. Ang tangang babae na iyon, naaalala kong sabi niya. Hindi ko maaaring sagutin ang tawag na ito. Tiyak na manginginig ang aking boses. Hindi pa ako handang magpanggap sa pamamagitan ng pananalita. Ang aking hinlalaki ay lumutang sa itaas ng pindutang pula upang patayin ang tawag. Sa halip na sumagot, mabilis akong nagtipa ng mensahe. Mahal, nakasakay na ako sa eroplano. Mahirap ang signal dahil malakas ang ulan at puno ang sasakyan. Magpapadala ako ng mensahe kapag nakarating na ako. Mahal na mahal kita. Pinindot ko ang pindutan upang ipadala ang mensahe nang may nanginginig na kamay. Pakiramdam ko ay lumulunok ako ng mga bubog habang tinitipa ang mga salitang mahal na mahal kita. Iyon ang unang kasinungalingan ko sa lalaking nalaman kong nagsinungaling sa akin sa buong panahon ng aming pagsasama. Wala pang 1 minuto, dumating ang kanyang sagot. Mag-iingat ka, mahal. Kasama mo ang aking mga panalangin. Huwag kalimutang magpahinga sa biyahe. Ibalita mo agad kapag lumapag na kayo. Mas mahal kita. Ibinagsak ko ang telepono sa bakanting upuan sa aking tabi. Ang mga luha na kanina ko pa pinipigilan sa bahay ay tuluyan ng bumuhos na parang nasirang dam. Tinakpan ko ang aking mukha gamit ang aking 2 kamay. Umiiyak ng walang tunog upang hindi makahalata ang tsuper sa harapan. Matindi ang pagyanig ng aking katawan. Paano nangyari ito? Paano nakakapagpanggap ang isang tao ng ganoon kasama? Tuwing umaga ay hinahalikan niya ang aking noo. Tuwing katapusan ng linggo, ay sinasamahan niya akong tumakbo sa parke. Minamasahe niya ang mga binti ng aking ina kapag sumasakit ang mga kasukasuan nito. Dumadalo pa siya sa mga pagpupulong ng aming pamilya at nagbibigay ng mga magagandang mungkahi. Lahat ba ng iyon ay peke? Bawat haplos niya, bawat tingin niya, isa lamang bang dula na kanyang isinaulo para sa yaman? Ginang, nandito na po tayo sa tuluyan. Ang boses ng tsuper ay humila sa akin pabalik sa realidad. Mabilis kong pinunasan ang aking mga luha, inayos ang aking buhok, at pinilit na maging blanko ang aking mukha. Salamat po, sagot ko ng medyo paos sabay abot ng bayad. Bumaba ako sa pasukan ng isang magandang tuluyan. Ang paligid nito ay may madilim, ngunit nakakapagpakalmang liwanag. Ang paboritong taguan ng mga taong nais takasan ang ingay at gulo ng kalunsuran. Naglakad ako patungo sa taong nasa likod ng mahabang mesa na nag-aasikaso ng mga bisita. Mabilis ang aking mga hakbang habang hila-hila ang aking bagahe. Nagpapasalamat ako na ang aking formal na kasuotan pang opisina ay nagmumukha sa akin na isang negosyante na naghahanap ng panandaliang matutuluyan at hindi isang asawang tumakas mula sa sariling bahay
dahil ang kanyang kabiyak ay isang napakagaling na manloloko. Matapos makuha ang susi, agad akong umakyat sa aking silid. Pagkasara ng pinto, at matapos itong ikandado ng maayos, itinapon ko na lamang ang aking mga bagahe sa sahig. Naglakad ako papunta sa banyo, binuksan ang gripo, at hinilamusan ang aking mukha ng malamig na tubig ng paulit-ulit. Tinitigan ko ang aking sarili sa salamin. Ako si Maya, ang pangulo, ang babaeng iginagalang sa mundo ng negosyo, ang anak ng isang mayamang angkan na pinalaking matatag. Ngunit sa salaming iyon, nakita ko ang isang tangang babae na nalinlang ng isang maamong mukha. Pula ang aking mga mata. Medyo kumalat ang itim na pampaganda sa gilid ng aking mga pilikmata. Tama na, bulong ko sa aking refleksyon sa salamin. Tama na ang pag-iyak. Huminga ako ng malalim. Pinuno ang aking mga baga ng malamig na hangin mula sa pampalamig ng silid. Hindi maililigtas ng pag-iyak ang mga titulo ng lupa ng aking ina. Hindi mapipigilan ng luha ang masasamang plano ni Dante at ng kanyang babae. Lumabas ako ng banyo at naupo sa maliit na mesa na nakaharap sa bintana. Sa labas, kumikislap ang mga basang ilaw ng lungsod. Binuksan ko ang aking computer. Ang aking likas na talino sa negosyo at teknolohiya ay nagsimulang mangibabaw. Kung nais ni Dante na maglaro ng apoy, nakalimutan niyang ang kinakalaban niya ay isang taong ang trabaho ay apulahin ang mga sunog sa mundo ng teknolohiya at tugisin ang mga kriminal sa likod ng mga computer. Sa buong panahon ng aming pagsasama, hindi ako kailanman nang himasok sa mga personal na gamit ni Dante. Iyon ang aking prinsipyo. Tiwala kami sa isa't isa. Hindi ko kailanman sinuri ang kanyang telepono. Hindi ko kailanman hiningi ang mga lihim na salita ng kanyang mga mensahe at sulat troniko. Bagaman sa taglay kong kakayahan, magagawa ko iyon sa loob lamang ng 5 minuto. Ngunit ang tiwalang iyon ay lumabas na pinakamalaking pagkakamali ng aking buhay. Sige Dante, tingnan natin kung sino ka ba talaga, bulong ko. Mabilis na gumalaw ang aking mga daliri sa ibabaw ng mga tiklado. Ang unang hakbang, pananalapi. Bilang asawa, mayroon akong karapatan sa aming pinagsamang yaman. Ngunit may mga personal siyang imbakan ng pera na sinabi niyang para sa mga sorpresang ipon o maliliit na negosyo. Dati ay iginagalang ko iyon, ngayon ay walang pag-aalinlangang bubuksan ko ito ng puwersahan. Hindi mahirap para sa akin na pumasok sa kanyang sistema sa pagbabangko. Isang malaking kabalintunaan na ginamit ni Dante ang petsa ng aming kasal bilang lihim na salita para sa halos lahat ng kanyang mga kagamitan at imbakan. Napakaromantiko at napakabobo. Ipinakita sa harapan ko ang paggalaw ng kanyang salapi sa nakalipas na 6 na buwan. Nanlaki ang aking mga mata nang makita ko ang mga numero. May mga tuloy-tuloy at malalaking halaga na inilalabas. Mga padala patungo sa isang pangalan, Siska Andriani. Napakalaki ng halaga. Libo-libo kada linggo. Pagbabayad para sa isang mamahaling tirahan sa isang sikat na sentro ng kalakalan. Pagbili ng mga mamahaling gamit, mga sikat na bag, gintong relo, mga sapatos na gawa ng mga tanyag na manlilikha. Muling sumikip ang aking dibdib, ngunit sa pagkakataong ito, hindi dahil sa kalungkutan, kundi dahil sa matinding galit. Ang perang iyon ay higit na nagmula sa sarili kong dugo at pawis, na inilagay ko sa aming panggastos, sa bahay na siya ang may hawak. Ginagamit niya ang aking pinaghirapan upang buhayin ang kanyang bayarang babae. Ginalugad ko pa ng mas malalim. Mayroon pang ibang mga kahina-hinalang gawain, pagbabayad sa isang tanggapan ng batas na hindi ko kilala. Ang pangalan ng notaryo na hindi pamilyar. Palaging ginagamit ng aking ina ang serbisyo ng matalik na kaibigan ng yumaong ama, kaya bakit siya nagbabayad sa ibang tao? Ang titulo ng lupa ng ina niya sa Iloilo ay nasa kamay na ng binayaran nating tao. Ang mga salitang narinig ko sa telepono kanina ay muling umalingaw-ngaw. Napakuyom ang aking mga kamay hanggang sa pumuti ang aking mga buko. Talagang ginawa niya. Namemeke siya ng mga dokumento upang ilipat sa ibang pangalan ang mga ari-arian ng aking pamilya. Ang lumang bahay at malawak na lupa sa Iloilo ay hindi lamang simpleng ari-arian, ito ang kaluluwa ng aking ina. Doon siya isinilang. Doon nakabaon ang mga alaala ng aking kabataan. Milyon man ang halaga nito. Ang halaga nito sa aming puso ay hindi matutumbasan ng anumang salapi. Lumipat ako sa pagtukoy ng mga lugar na pinuntahan ng kanyang telepono. Bilang bahagi ng pangkaligtasang hakbang na inilagay namin sa aming mga telepono na buong pagmamalaking sinang-ayunan niya noon,
Para magmukhang walang itinatago, makikita ko kung saan siya nagpupunta. Tiningnan ko ang padron ng kanyang paggalaw nitong nakaraang buwan. Noong sinabi niyang may kausap siyang kliyente sa malayong probinsya, ipinapakita ng makina na naroon siya sa isang mamahaling tirahan sa kalunsuran. Noong sinabi niyang sasamahan niya si nanay sa isang pagdiriwang ng mga bulaklak, ibinaba lamang pala niya roon ang matanda at ang sasakyan niya ay nagtungo sa isang mamahaling kainan at nanatili roon ng 3 oras bago balikan ang aking ina. Hayop, gumapang ang matinding lamig sa buong katawan ko. Hindi dahil sa pampalamig ng hangin, kundi dahil sa katotohanang natutulog ako sa tabi ng isang kaaway sa loob ng 5 taon. Hindi lamang nangangaliwa si Dante, siya ay nagpaplano ng isang malawakang nakawan laban sa aking pamilya at balak na nilang tumakas sa susunod na linggo. Wala na akong maraming oras. Kailangan kong kumilos ng mabilis, ngunit hindi maaaring maging padalos-dalos. Isang maling galaw, malalaman niyang narito ako sa Maynila. Maaari niyang sirain ang mga ebidensya o ang mas nakakatakot, saktan ang aking ina. Ngunit nang lalo kong laliman ang paghukay sa mga lumang impormasyon na inakala niyang nabura na niya sa ulap ng internet, isang malabong larawan ng lumang pagkakakilanlan ang lumitaw. Ang pangalan sa dokumento ay hindi Dante. At ang mukhang nakatingin sa akin mula sa lumang artikulo ng balita ay ang mukha ng mismong lalaking pinakasalan ko. Ano ang lihim na tinatago ng pangalang natuklasan ko? At sino talaga ang halimaw na nagkukubli sa pangalang Dante? Ang kapihan sa Makati kung saan kami magkikita ni Vina ay tago at walang masyadong tao. Amoy ng matapang na kape at manipis na usok mula sa mga naninigarilyo ang bumabalot sa hangin ng silid. Ang mga dingding nito ay puno ng matataas na lagayan ng aklat, lumilikha ng mga likas na harang para sa mga taong nais ng sariling espasyo at katahimikan. Ang musika ay tumutugtog ng napakahina, sapat lamang upang takpan ang mga pag-uusap ngunit hindi nakakaabala sa pag-iisip. Pinili ko ang isang mesa sa pinakasulok, nakatago sa likod ng isang malaking haliging gawa sa kahoy. Umorder ako ng maitim na kape na walang asukal. Mapait. Kasing pait ng katotohanang kailangan kong lunukin ngayong gabi. Ilang sandali pa, dumating na si Vina. Agad siyang nakakuha ng pansin sa kanyang suot na pulang damit at itim na pantaas na ipinatong lamang sa kanyang mga balikat. Ang kanyang maikling buhok ay maayos na nakasuklay. Ang kanyang mukha ay matapang, ang kanyang mga mata ay tila sa isang agila na mabilis na naghanap sa paligid at agad akong nakita sa sulok. Mabilis na naglakad si Vina palapit sa akin. Ang kanyang mukha ay puno ng pag-aalala na bihirang-bihira niyang ipakita sa ibang tao. Agad siyang naupo sa aking harapan, inilapag ang kanyang mamahaling bag sa mesa at tinitigan ako ng maigi. Diyos ko Maya, mukha kang pinagsakluban ng langit at lupa. Prangkang komento niya na walang halong paligoy-ligoy. Namamaga ang mga mata mo at namumutla ka. Sabihin mo sa akin ang lahat. Bakit? May babae ba si Dante? Tumango ako ng marahan at pagkatapos ay iniharap sa kanya ang aking nakabukas na computer. Mas malala pa sa pambababae, Vina. Gusto niya akong nakawan. Gusto niyang ibenta ang lupang pamana ng aking ina at tumakas kasama ang kanyang kabit papuntang Boracay sa susunod na linggo. Nanlaki ang mga mata ni Vina. Ano? Si Dante? Ang lalaking iyon na kapag nakikipag-usap sa nanay mo ay parang isang napakagalang na utusan mula sa sinaunang panahon. Lahat ng iyon ay peke, Vina. Lahat ay isang malaking dula-dulaan. Ikinuwento ko ang buong pagkakasunod-sunod ng mga pangyayari. Nagsimula sa naiwang pasaporte, ang aking pagbabalik sa bahay, ang pag-uusap sa telepono na aking narinig hanggang sa mga unang natuklasan ko sa paggalaw ng kanyang pera sa bangko. Nakikinig ng mabuti si Vina. Ang ekspresyon ng kanyang mukha ay nagbago mula sa pagkagulat patungo sa matinding galit at sa huli ay naging napakalamig at puno ng pagpaplano. Ang kanyang utak, bilang isang kinatatakutang manananggol, ay nagsimula ng gumana. Hayop, bulong ni Vina ng may matinding diin. Kumuha siya ng isang sigarilyo, sinindihan ito, at ibinuga ang usok paitaas. Hindi lang siya hayop, Maya. Isa siyang halimaw na naghahanap ng bibiktimahin. Napansin mo ba kung gaano kalinis ang kanyang mga galaw? Pinemeke niya ang pirma mo. Mayroon siyang sariling pekeng notaryo. Mayroon siyang nakahandang malinaw na plano kung paano tatakas. Hindi ito gawain ng isang baguhan. Ang asawa mo ay isang dalubhasang manloloko. Iyan din ang kinatatakutan ko, Vina. Kaya hindi ko siya nilapitan at kinumpronta kanina sa bahay.
Natakot ako na baka gumawa siya ng masama o itago niya ang lahat ng ebidensya. Tama ang naging desisyon mo, sabi ni Vina, habang tinuturo ako gamit ang kanyang hawak na sigarilyo. Kung sumugod ka kanina, matatalo ka. Sasabihin niya na nababaliw ka lang at mali ang narinig mo, o baka tumakas na siya bitbit ang lahat ng mga orihinal na dokumento. Ngayon, nasa atin ang alas. Akala niya ay nasa Singapore ka. Mayroon tayong ilang araw para humukay ng libingan para sa kanya. Kinuha ni Vina ang kanyang telepono at nagsimulang magtipa ng mensahe para sa isang tao. May mga kakilala ako sa mga autoridad at mayroon din akong grupo ng mga pribadong investigador na sanay humawak ng mga kaso ng mga mayayamang asawang nagloloko. Kailangan nating suriin ng malalim ang nakaraan ni Dante. Malakas ang kutob ko na baka hindi man lang Dante ang tunay niyang pangalan. Ano ang ibig mong sabihin? Ang mga taong kasing sama at kasing linis gumalaw na tulad niya ay madalas pabalik-balik sa kulungan, Maya. Ang mga dalubhasang manloloko ay hindi tumitigil pagkatapos ng isang beses. Mayroon silang sinusundang padron. Patingin nga ng computer mo. Hinarap ni Vina ang computer sa kanya. Tiningnan niya ang mga impormasyong naipon ko. Mga padala ng pera kay Siska Andriani. Mamahaling tirahan. Notaryong nagngangalang Budiarto. Sige, aalamin ko ang tungkol sa notaryong ito. Kutob ko, ang notaryong ito ay may maitim na nakaraan o baka tinanggalan na ng lisensya. Mabilis na kumilos si Vina. Tinawagan niya ang kanyang mga kasamahan, nakipag-usap gamit ang mga salitang pambatas na mabilis at eksakto. Samantala, muli akong pumasok sa mga lihim na sistema ni Dante. Sa pagkakataong ito, sinubukan kong humukay ng mas malalim sa kanyang nakaraan na inakala niyang nabura na niya. Gumamit ako ng isang espesyal na programa upang maibalik ang mga lumang dokumento na matagal na niyang tinanggal. Inabot ako ng halos 1 oras, sinamahan ng 3 tasa ng maitim na kape. Ang kapihan ay unti-unti nang nawawalan ng tao. Tanging iilan na lamang kaming natitira na abala sa kani-kaniyang mga computer. May nakita ako, pigil hiningang sabi ko. Agad na napalingon si Vina. Ano iyon? May natagpuan akong nakatagong lalagyan ng mga dokumento sa kanyang lumang sulat troniko mula pa noong ilang taon na ang nakalipas. Mayroong kopya ng kanyang lumang pagkakakilanlan. Ang mukha ay kay Dante ngunit ang pangalan ay, lumunok ako ng malalim, Joko Susilo. Joko Susilo, kumunot ang noo ni Vina. Napakakaraniwang pangalan. Mahirap hanapin kung pangalan lang. Teka, mayroon pa. May itinago siyang bahagi ng isang lumang balita mula sa isang pahayagan sa probinsya. Ang pamagat ay mayamang biyuda mula sa probinsya, niloko ng milyon-milyong piso. Ang salarin, pinaniniwala ang tumakas pa Maynila. Nagkatinginan kami ni Vina. Muling umatake ang pagduduwal sa aking sikmura. Pakiramdam ko ay gusto kong sumuka. Kaya ako ay isa lamang sa kanyang mga susunod na biktima. Isang baka na pinapataba niya bago tuluyang katayin. Tingnan mo ang petsa ng balita, matalim na utos ni Vina. 6 na buwan bago kami magkita ni Dante sa isang pagdiriwang ng teknolohiya, matamlay kong sagot. Lumapit siya sa akin noon na may dalang kwento na isa siyang negosyante mula sa probinsya na nagsisimula pa lamang ng negosyo sa Maynila. At ang totoo ay isa siyang takas na naghahanap ng bagong mabibiktima upang linisin ang kanyang pera at iangat ang kanyang buhay. Malamig na dugtong ni Vina. Pinatay niya ang kanyang sigarilyo nang may marahas na pag-ikot na tila may pinaparusahan. Sige Maya, hindi lang tayo nakikipaglaban sa isang masamang asawa. Nakikipaglaban tayo sa isang pusakal na kriminal. Ang Joko Susilo o Dante na ito ay kailangang mabulok sa kulungan. Hindi ko matatanggap na paglaruan ng isang basurang tulad niya ang matalik kong kaibigan. Ano ang dapat kong gawin, Vina? Kailangan ko na bang pumunta sa pulis ngayon? Wag muna. Kung pupunta tayo ngayon, matagal ang proseso. Kailangan natin ng matibay na ebidensya. Kailangan natin siyang mahuli sa akto. Kailangan nating hayaan na isipin niyang nananalo siya. Tinitigan ako ni Vina ng may pagiging tuso sa kanyang mga mata. Ibebenta niya ang bahay ng ina mo sa susunod na linggo, hindi ba? Oo. Sinabi niya na ang titulo ay nasa notaryo na. Mabuti. Hayaan mong ituloy niya ang proseso. Huhulihin natin siya sa mismong oras ng pagpipirmahan. Iyon ang pinakamahalagang sandali. Sa oras na ilapat niya ang kanyang pirma sa ibabaw ng peking dokumento na iyon, sa oras na iyon ay buo na ang kanyang krimen. Pamimeke ng dokumento, panloloko, pagnanakaw. Sisiguraduhin kong makukulong siya ng matagal.
Tumango ako. Nagsisimula ng maintindihan ang direksyon ng laro ni Vina. Ngunit may isang bagay pa rin ang bumabagabag sa aking isipan. Si Siska, banggit ko. Ang kabit ni Dante. Tatakas siya kasama ni Dante. Natatakot ako na baka itakbo ni Siska ang mga perang na ipadala na sa kanya bago pa natin mahuli si Dante. Ngumiti ng nakakaloko si Vina. Iyan ang magiging trabaho mo bilang isang matalinong pinuno ng kumpanya. Sisirain natin ang kanilang pagsasama. Ang mga babaeng tulad ni Siska na pumapatol sa may asawa para lang sa mga mamahaling bag ay walang tunay na katapatan. Kung malalaman niya na si Dante ay si Joko, ang manlolokong takas na maghihirap sa kulungan, sa tingin mo ba ay mananatili siyang tapat? Natahimik ako habang iniisip ang estratehiyang iyon. Tama, si Siska ang kanyang kahinaan. Kung magagawa kong pilitin si Siska na kumampi sa akin, magkakaroon ako ng pangunahing saksi. Kailangan kong makipagkita kay Siska, matatag na sabi ko. Kailangan kong ipamukha sa kanya kung sino ba talaga ang lalaking sinasamahan niya sa kama. Sumasang-ayon ako. Ngunit huwag kang pupunta ng walang dalang sandata. Alamin natin kung sino ba talaga ang Siska na ito. Kung siya ay isang modelo o kilalang tao. Tiyak na marami siyang bakas sa internet. Ikaw ang dalubhasa dyan, Maya. Gawin mo ang iyong mahika. Muli kong tinitigan ang aking computer. Nag-aalab ang aking determinasyon. Ang sakit na naramdaman ko kanina ay unti-unting napalitan ng pananabik ng isang mangangaso. Nagsimula akong magtipa ng pangalang Siska Andriani sa isang espesyal na programa sa paghahanap na karaniwan kong ginagamit upang suriin ang mga nais pumasok sa aming kumpanya. Lumabas ang ilang mga larawan at impormasyon. Nakita ko si Siska Andriani, isang dating kalahok sa patimpalak ng pagandahan para sa mga sikat na pahayagan noong nakaraang mga taon. Ngayon, siya ay isang sikat na tao sa internet na nagpapakita ng marangyang pamumuhay at mayroong daan-daang libong taga-subaybay. Ang kanyang mga larawan ay puno ng pagbabakasyon sa mamahaling lugar, mga sikat na tatak ng gamit, at mga mensahe tungkol sa pagiging matagumpay sa buhay, na sa totoo lang ay isang malaking kasinungalingan. Ito siya, turo ko kay Vina. Tiningnan ni Vina ang larawan ni Siska nang may mapanuring mata. Maganda, ngunit halatang sanay sa luho. Sige Maya, bukas ay gagawa tayo ng plano para makasama sa hapunan ang Siska na ito. Hahanapin ko kung saan siya madalas pumunta. Ikaw, magtuon ka sa paghahanap ng ebidensya kung may iba pang babae ang iyong asawa maliban kay Siska. Ang mga manlolokong tulad ni Joko ay madalas na hindi lang isa ang nakatabing babae. Sigurado ka bang mayroon pa siyang iba? Ang mga manloloko ay labis na nagmamahal sa kanilang sarili, Maya. Kailangan nila ng palagiang atensyon at kailangan nila ng maraming pagkukunan ng pera. Maaaring si Siska ang ginagastusan niya para magpasikat. Ikaw ang pinagkukunan niya ng malalaking ari-arian. Tiyak na mayroon pa siyang isa para sa mga maliliit na pangangailangan. May punto ang sinabi ni Vina. Muli kong sinuri ang mga paggalaw ng pera ni Dante na may mas maliliit na halaga. Mayroong mga regular na padala ng pera na nagkakahalaga ng ilang libong piso patungo sa pangalan ng ibang babae na nakatira sa lungsod ng Quezon. Inday. Baliw ang asawa ko, mayroon pa siyang iba. Inday ang pangalan sa lungsod ng Quezon. Tumawa ng mapakla si Vina. Sabi ko na nga ba, si Siska na sanay sa marangyang buhay ay tiyak na magwawala kapag nalaman niyang ipinagpapalit din siya sa isang babaeng taga Quezon na binabayaran lang ng barya. Ito ang gagamitin mong patalim laban sa kanya, Maya. Kinabukasan ng gabi, nagtungo ako sa Bonifacio Global City. Ang lugar na ito ay tila isang malaking tanghalan ng karangyaan. Ang mga naglalakihang gusali ay tila nakikipagpaligsahan sa pag-abot sa langit. Ipinagmamalaki ang kanilang mga nagkikislapang ilaw na tumatalo sa mga bituin. Dito madalas ubusin ni Siska ang kanyang mga gabi kapag umuuwi si Dante sa aming bahay upang gampanan ang kanyang papel bilang mabuting asawa para sa akin. Pumasok ako sa isang napakamahal na kainan na nasa itaas na bahagi ng isang mataas na gusali. Ang babaeng sumalubong sa akin sa pintuan ay may matipid at magalang na ngiti. Mabilis na sinuri ng kanyang mga mata ang aking hitsura upang siguraduhin na nabibilang ako sa mga taong pwedeng pumasok. Mabuti na lamang at ang aking suot na itim na damit at mamahaling bag na ang halaga ay katumbas ng isang sasakyan ay sapat na upang maging tiket ko papasok nang walang maraming tanong. Sa kalagitnaan ng mga taong nabibilang sa mataas na lipunan at mga dayuhang negosyante, hinanap ko siya. Hindi naging mahirap.
Nakaupo si Siska sa isang mesa, malapit sa malaking bintana. Mag-isa at abala sa kanyang telepono. Marahil ay nag-aayos ng kanyang mga larawan para ilagay sa internet. Parehong-pareho siya sa kanyang mga larawan. Maganda, kapansin-pansin, at may dalang hangin na tila humihingi ng atensyon. Ang pulang damit na kanyang suot ay yakap na yakap ang kanyang payat na katawan. Nakalugay ang kanyang magandang buhok, na halatang inayos sa isang mamahaling pagupitan. Sa kanyang mesa ay may nakapatong na susi ng isang mamahaling sasakyan at malaking salamin sa mata. Huminga ako ng malalim, pinapakalma ang bagyo sa aking dibdib. Inilabas ko ang aking maliit na computer, sinigurado na ang lahat ng gagamitin ko laban sa kanya ay handa na, at pagkatapos ay tumayo. Naglakad ako ng dahan-dahan patungo sa kanyang mesa. Ang aking mga hakbang ay matatag, ang tunog ng aking sapatos ay nilamon ng makapal na alpombra. Maaari ba akong maupo? Tanong ko nang walang emosyon pagdating ko sa tabi ng kanyang mesa. Nag-angat ng tingin si Siska. Ang kanyang mukha ay nagpakita ng pagkagulat na may halong inis. Tiningnan niya ang aking mukha. Hindi niya ako kilala. Natural, tiyak na hindi kailanman ipinakita ni Dante ang aking larawan sa kanya. O kung naipakita man, ibang-iba ang hitsura ko ngayong gabi sa aking matapang na ayos at nakakamatay na tingin. Pasensya na, wala akong hinihintay na kasama. Pribado ang mesang ito, mataray niyang sagot. Isang tipikal na tao na pakiramdam ay siya ang sentro ng mundo. Alam ko, sabi ko habang hinahatak ang upuan sa kanyang harapan, nang walang paalam at naupo. Ngunit nakakasiguro ako na gugustuhin mong marinig ang sasabihin ko sa iyo, Siska Andriani. Nanliit ang mga mata ni Siska nang banggitin ko ang kanyang buong pangalan. Tumigas ang kanyang katawan. Sino ka? Isang tagahanga o isang basher? Umalis ka rito bago ako tumawag ng gwardya. Ako si Maya, mahinahon kong sagot. Nakatitig ng diretso sa kanyang mga mata na may artipisyal na kulay, asawa ni Dante. Namutla ang mukha ni Siska sa isang iglap, sobrang layo sa kulay ng pampaganda sa kanyang pisngi. Bahagyang bumuka ang kanyang bibig, ngunit walang tunog na lumabas. Lumingalinga siya sa kaliwa at kanan, natatakot na baka may makarinig. Gumuho ang kanyang kayabangan, at pinalitan ng matinding gulat at takot. Paano ka mapupunta dito? Akala ko ay nasa Singapore ka. Nauutal niyang bulong. Dahil sinabi ni Dante na isa akong tanga, hindi ba? Sinabi ni Dante na masyado akong abala, para mapansin na ang sarili kong asawa ay isa palang manloloko. Mabilis kong putol sa kanya. Ipinatong ko ang aking maliit na computer sa mesa, at itinulak ito palapit sa kanya. Natahimik si Siska. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakahawak sa tela sa kanyang kandungan. Sinubukan niyang ibalik ang kanyang pagiging kalmado. Huminga siya ng malalim at pagkatapos ay pinilit na magbigay ng isang mapang-asar na ngiti ngunit halatang nanginginig. Sige, alam mo na. Ano ngayon? Gusto mo akong kumprontahin dito? Gusto mo nang sabunutan sa lugar na ito? Sige, subukan mo. Sisiguraduhin kong bukas na bukas ay sira na ang pangalan ng kumpanya mo sa internet. Tumawa ako ng mahina. Isang pagtawang tuyo at napakalamig. Siska, akala mo ba ganoon ako kababaw? Hindi ko kailangan ng murang dula-dulaan. Nandito ako para iligtas ka. Iligtas ako? Huwag kang magpatawa, sagot niya nang may pag-asa sa kanyang mga mata na baka sakaling nagbibiro lang ako. Akala mo ba ikaw lang ang kaisa-isa? Malumanay kong tanong. Ang tono ng boses ko ay tila isang nakatatandang kapatid na nangangaral sa kanyang pasaway na kapatid. Akala mo ba si Dante, o mas mabuting tawagin ko siyang Joko Susilo, ay isasama ka sa Boracay at mamumuhay kayo ng masaya habang buhay gamit ang perang ninakaw niya mula sa pamilya ko? Kumunot ang noo ni Siska. Joko, anong ibig mong sabihin? Binuksan ko ang screen ng aking computer. Ang unang lumabas ay ang larawan ng lumang pagkakakilanlan ni Dante na may pangalang Joko Susilo. Sunod ay ang balita tungkol sa ginawa niyang panloloko sa probinsya. Tinitigan ni Siska ang screen. Ang kanyang mga mata ay mabilis na gumalaw habang binabasa ang pamagat ng balita. Ito ay gawa-gawa lang. Pagtanggi niya ngunit halatang nanginginig ang boses. Maaari mo itong hanapin mismo sa internet. Ang mga bakas sa internet ay hindi kailanman nagsisinungaling, Siska. Ang asawa ko, ang kinakasama mo, ay isang pusakal na kriminal. Nilapitan niya ako para lang sa aking yaman, at ngayon, nilalapitan ka niya. Marahil dahil maganda ka at masarap isama sa pagwawaldas. Inilipat ko ang screen sa susunod na larawan. Ito ang aking alas,
ang mga paggalaw ng kanyang pera sa bangko. Tingnan mo ito, turo ko sa hilera ng mga padala ng pera. Ito ang mga ipinadala niya sa iyo. Malalaking halaga. Pambayad sa iyong mamahaling tirahan. Ang laki, hindi ba? Tinaas ni Siska ang kanyang baba ng may kayabangan. Iyan ang patunay na mahal niya ako. Marunong siyang gumastos para sa akin. Tama. Ngunit tingnan mo ang nasa ibaba, sabi ko habang tinuturo ang mga linya ng mas maliliit ngunit regular na padala ng pera. Mga padala papunta sa isang pangalan na Inday sa lungsod ng Quezon. Pambayad sa isang murang paupahan. At tingnan mo ang petsa, Siska. Ang petsa ay minsan tumatapat sa mismong araw na sinasabi niya sa iyo na may kausap siyang negosyante o sinasamahan niya ang kanyang nakakabagot na asawa. Nanlaki ang mga mata ni Siska. Hinablot niya ang computer mula sa aking mga kamay at tinitigan ang mga numero ng may matinding takot. Para sa isang babaeng nabubuhay sa material na bagay tulad ni Siska, ang malamang may ibang babae ang kanyang kinakasama ay isang bagay. Ngunit ang malamang itinutumbas siya sa isang babaeng binabayaran lamang ng murang paupahan ay ang pinakamalaking sampal sa kanyang pagmamalaki. Sino si Inday? Pigil hiningang sigaw niya. Ang kanyang mukha ay namula dahil sa matinding galit. Mabilis ang mga pangyayari at alam kong nakuha ko na ang kanyang atensyon. Ang tanong ngayon, makikipagtulungan ba siya sa akin upang pabagsakin ang halimaw na sumira sa aming buhay o mas pipiliin niyang lunukin ang kanyang nalalabing dignidad at samahan ito sa pagbagsak? Sino si Inday? Muling tanong ni Siska. Ang kanyang boses ay tila isang matulis na bagay na pilit ginuguhit sa salamin. Ang kanyang mukha ay namumula, hindi dahil sa hiya, kundi dahil sa matinding pagbagsak ng kanyang pagmamalaki. Siya ang reserba, sagot ko ng napakakalmado. Ang mga manlolokong tulad ni Joko ay palaging may nakatagong reserba. Akala mo ba ay napaka-espesyal mo? Ikaw ay isa lamang tuntungan. Sa sandaling maubos ninyo ang perang ninakaw niya mula sa aking pamilya habang nagpapakasarap kayo sa Boracay, at sa sandaling magsimula kang tumanda o humingi ng mas maraming bagay, itatapon ka niya. Lilipat siya kay Inday o sa iba pang babae na mas bata at mas madaling mauto. Inilapit ko ang aking katawan sa mesa. Tinitigan ko siya ng napakatulis, tila binabasa ang bawat sulok ng kanyang kaluluwa. Makinig ka, Siska. Sa susunod na linggo, sa oras na pirmahan niya ang kasulatan ng pagbenta sa bahay ng aking ina, huhulihin siya ng mga pulis. Mayroon na akong sapat na ebidensya upang ipakulong siya ng 5 taon o higit pa. Ang tanong ngayon ay, saan mo gustong pumunta sa oras na iyon? Tinitigan ako ni Siska ng may matinding takot. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki. Tila nakakita ng isang nakakatakot na pangitain. Ano ang ibig mong sabihin? Utal niyang tanong. Tumanggap ka ng mga perang nagmula sa masamang paraan. Kasabwat ka sa paglalaban ng maruming salapi. Maaari ka ring makasuhan. Gusto mo bang mabulok sa isang maliit at mabahong selda sa kulungan ng mga babae? Makakalimutan mo ang iyong mga pampaganda. Makakalimutan mo ang iyong mga mamahaling bag. Makakalimutan mo ang mga taong sumusubaybay sa iyo sa internet, matatapos ang iyong maligayang buhay. Nanginig ang buong katawan ni Siska. Ang mga luha ay nagsimulang mamuo sa kanyang mga mata na may makapal na pampaganda. Umiling siya ng marahan. Hindi ko alam na manloloko siya. Ang alam ko lang ay isa siyang matagumpay na negosyante na hindi masaya sa kanyang asawa. Hindi ko gustong makulong. Mabuti. Sabi ko habang kinukuha pabalik ang aking maliit na computer at isinasara ito. Kung ayaw mong makulong, kailangan mong makipagtulungan sa akin. Makipagtulungan? Maging isang pangunahing saksi. Tulungan mo akong patunayan ang kanyang mga kasalanan. Manatili kang mabait at malambing sa kanya. Huwag mong ipapahalata na nagkita tayo. Hayaan mong isipin niya na ang kanyang masamang plano ay tumatakbo ng maayos. Kapag niyaya kanyang tumakas, sumama ka lang hanggang sa dumating ang mga pulis. Tinitigan ako ni Siska ng may pag-aalinlangan. Paano ako makakasiguro na hindi ako huhulihin ng mga pulis? Ang aking manananggol ang aayos ng iyong kalagayan. Ituturing ka nilang isang biktima rin ng kanyang panlilinlang. Isang saksing nakikipagtulungan sa batas. Ngunit kung magbubukas ka ng bibig sa kanya, o subukan mo siyang bigyan ng babala, ibinitin ko ang aking mga salita upang magbigay ng mas nakakatakot na banta. Mayroon akong kakayahan na burahin ang buong pagkatao mo sa mundo ng internet sa loob lamang ng isang gabi. O mas malala, ilalabas ko ang lahat ng baho ng nakaraan mo sa publiko hanggang sa wala ka ng mukhang maihaharap kahit kanino.
Lumunok ng malalim si Siska. Lumingalinga siya sa paligid ng mamahaling kainan, napagtanto na ang kanyang marangyang mundo ay nakabitin na lamang sa isang napakanipis na sinulid. Wala siyang ibang pagpipilian. Sige, bulong niya sa wakas. Sasama ako sa iyo, ang walang hiyang Joko na iyon. Ang lakas ng loob niyang ipagpalit ako sa isang babaeng nakatira sa murang paupahan. Ngumiti ako ng bahagya. Ang kanyang kayabangan ay mas nasugatan kaysa sa kanyang puso. Ito ang uri ng kalaban na madaling paikutin dahil ang kanilang kahinaan ay ang kanilang sariling imahe. Mabuti. Ngayon, punasan mo ang iyong mga luha. Umorder ka ng pinakamahal na pagkain dito, ako ang magbabayad. Ituring mo na itong paunang bayad para sa ating kasunduan. At tandaan mo, isang maling galaw, tapos ang maligayang araw mo. Tumayo ako at kinuha ang aking bag. Bago ako tuluyang umalis, tiningnan ko siya sa huling pagkakataon. May isa pa pala, Siska. Kailangan mong ayusin ang panlasa mo sa mga lalaki. Huwag kang pumapatol sa mga pekeng gamit. Iniwan ko si Siska na nakapako sa kanyang inuupuan. Pinaghalong takot, galit, at matinding kahihiyan ang nakapinta sa kanyang mukha. Naglakad ako palabas ng kainan na may kakaibang pakiramdam ng ginhawa. Isang piraso ng laro ang napasa kamay ko na. Ngayon, panahon na para bumalik sa tuluyan, para sa pinakamahalagang dula, ang pagharap sa hari ng mga manloloko. Ang silid ko sa tuluyan ay tila lalong lumamig ng gabing iyon. Ibinalot ko ang aking sarili sa isang makapal na kumot matapos ang nakakapagod na pakikipag-usap kay Siska. Gusto na sanang bumigay ng aking katawan at matulog, ngunit hindi pa tapos ang aking tungkulin. Tumingin ako sa orasan, 9:00 na ng gabi. Ito ang oras kung saan palagi akong tinatawagan ni Dante kapag nasa labas ako ng bansa para sa negosyo. Isang ritual ng pagpapanggap na dati ay palagi kong inaabangan, ngunit ngayon ay isa na namang yugto ng dula na kailangan kong gampanan ng walang kapintasan. Inihanda ko ang aking entablado sa maliit na mesa sa sulok ng silid. Bilang isang taong bihasa sa teknolohiya, dala ko ang lahat ng kailangan ko. Nagkabit ako ng maliit na ilaw sa itaas ng aking computer upang maging maganda ang pag-ilaw sa aking mukha. Binuksan ko ang programa para sa pagtatawagan at pinili ang isang pekeng tanawin para sa aking likuran. Ginamit ko ang larawan ng isang sikat na tuluyan sa bansang dapat ay pinuntahan ko, isang tanawin na nagpapakita ng nagkikislapang ilaw ng lungsod mula sa isang malaking bintana. Inayos ko ang anggulo ng kamera upang siguraduhin na walang kahit anong bahagi ng aking totoong silid sa Maynila ang makikita. Nagpalit din ako ng suot. Isinuot ko ang damit pantulog na gawa sa seda na madalas kong dinadala sa aking mga paglalakbay. Itinali ko ang aking buhok ng hindi masyadong maayos upang magmukhang katatapos ko lamang maligo at handa nang magpahinga pagkatapos ng isang mahabang araw. Kaya mo ito, Maya. Ikaw ang pinakamagaling na pangulo ng inyong kumpanya. Kaya mong makipagkasundo sa mga pinakamatitigas na negosyante. Isang basurang lalaki lamang ito. Tumunog ang aking telepono. Isang tawag na nagpapakita ng mukha ang pumapasok. Ang pangalang mahal kong asawa ay umilaw sa salamin ng telepono. Kumabog ng napakalakas ang aking dibdib, ngunit pinilit kong hubugin ang aking mga labi upang gumawa ng isang matamis na ngiti. Ang parehong ngiti na ibinibigay ko sa kanya sa nakalipas na 5 taon. Pinindot ko ang berdeng pindutan. Lumitaw ang mukha ni Dante sa aking computer. Nasa loob siya ng aming silid tulugan. Sa kanyang likuran, nakikita ko ang sandalan ng aming kama at ang larawan na binili namin noong kami ay naglakbay pagkatapos ng aming kasal. Nakasuot siya ng puting pambahay. Ang kanyang mukha ay mukhang sariwa at bagong ligo. Napakaganda sana ng tanawing iyon, ngunit ngayon ay nagdudulot lamang ito ng matinding pandidiri sa aking kaluluwa. Kumusta, mahal? Bati niya ng may masiglang tono na, patawarin ako ng Diyos, ay napakapanipaniwala. Kumusta ang paglalakbay mo? Naging maayos ba? Kumusta rin? Sagot ko. Ang aking boses ay medyo paos na mabuti na lamang at maaari kong idahilan bilang pagod sa biyahe. Naging maayos naman, medyo nahuli lang ng kaunti ang paglapag. Alam mo naman, palaging maraming tao doon. Sinulyapan ko ang pekeng tanawin sa aking likuran upang siguraduhin na hindi ito nagkakaroon ng sira. Ano ang ginagawa mo? Kumain ka na ba? Tanong ko, pinapanatili ang lambing sa aking boses. Oo naman. Nagluto ang ating kasambahay ng paborito mong ulam. Tahimik ang bahay kapag wala ka, mahal. Nakakalungkot, sagot niya habang nagpapakyut.
Pinigilan ko ang matinding pagduduwal na umaakyat sa aking lalamunan. Tahimik, gayong kaninang hapon lamang ay tumatawa siya, nang malakas habang pinagpaplanuhan ang pagtakas, kasama ang kanyang babae sa mismong bahay na iyon. Talaga ba? Panunukso ko, sinusubukang maging malambing. Baka naman masaya ka, dahil malaya kang nakakapaglaro ng iyong mga kinahihiligan nang hindi ko pinagsasabihan. Tumawa si Dante. Ang malutong na tawa na parehong-pareho sa narinig ko habang nakikinig ako sa hagdanan. Ang pagkakaiba lamang ngayon, ang tawang ito ay ginagamit upang linlangin ako. Alam mo lang, pero seryoso, iba ang pakiramdam kapag wala ka. Siya nga pala, kumusta ang inihanda mong paglalahad para bukas? Handa na ba ang lahat? Maayos na ang lahat. Kailangan na lang ng kaunting pagsasanay mamaya. Ipagdasal mo ako na maging maayos ang lahat. Napakahalaga ng proyektong ito para sa kumpanya. Siyempre, ipinagdadasal kita palagi, mahal. Napakagaling mong babae. Alam kong kaya mong mapabilib ang mga dayuhang iyon. Tinitigan niya ang kamera gamit ang kanyang maamong mga mata, na dati ay palaging nagpapalambot sa aking puso. Mag-iingat ka sa kalusugan mo dyan. Huwag kang papalipas ng gutom. Ayaw kong magkasakit kapag uwi mo. Opo. Ikaw rin, mag-iingat ka, sagot ko. Pakiabot ang pangungumusta ko kay nanay kapag tinawagan mo siya. Ayos. Tumawag ako kaninang hapon kay nanay para mangumusta. Mabuti naman ang kalagayan niya. Nangungulila lang daw sa apo. Kailan kaya natin mabibigyan si nanay ng apo? Ang tanong na iyon ay tila isang patalim na iniikot sa loob ng isang sariwang sugat. Apo. May gana pa siyang magsalita tungkol sa pagkakaroon ng anak sa mga oras na nagpaplano siyang sirain ang kinabukasan ng pamilyang ito. Halos sumabog ang aking galit. Nakabaon na ang aking mga kuko sa aking palad. Ngunit pinigilan ko ito ng buong lakas. Kagat-kagat ang aking ibabang labi. Nagpanggap akong nahihiya. Sa susunod na lang, kapag tapos na ang proyektong ito, susubukan natin ulit, mahina akong sagot. Sunod-sunod na kasinungalingan ang madulas na lumalabas sa aking bibig. Sige, magpahinga ka na. Siguradong pagod na pagod ka. Magandang gabi, mahal. Mahal na mahal kita. Magandang gabi. Mahal din kita. Pinatay ko ang tawag. Sa sandaling dumilim ang aking computer, ang ngiti sa aking mukha ay biglang naglaho na parang bula. Napabagsak ang aking katawan sa sandalan ng upuan. Nanginginig ang aking mga kamay. Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa matinding pandidiri na kailangan kong tiisin. Ang pagpapanggap na mahal mo ang taong sumaksak sa iyo nang patalikod ay ang pinaka nakakapagod na gawain sa buong mundo. Tapos na ang dula. Ngayon, panahon na para sa pagpaparusa, bulong ko sa aking sarili. Isinara ko ang programa sa pagtatawagan at binuksan ang sistema ng aming bangko. Mayroon akong kakayahang pamahalaan ang mga lalagyan ng aming yaman. Kabilang na ang pondong nakapangalan kay Dante na dapat ay para sa aming mga pamumuhunan. Ang totoo, ang pondong iyon ay nagmula sa sarili kong pera. Hinayaan ko lamang na siya ang mamahala upang maramdaman niya na siya ang pinuno ng aming tahanan. Isang napakalaking pagkakamali. Tiningnan ko ang halaga sa loob ng bangko. Mayroon pang sapat na milyon doon. Sapat na upang magamit nilang panggastos sa Boracay sa loob ng ilang buwan. Patawad, Dante, tapos na ang kasiyahan. Ang aking mga daliri ay mabilis na gumalaw. Hindi ko maaaring kunin ang lahat ng pera ngayon dahil magbibigay ito ng babala sa kanyang telepono. Tiyak na maghihinala siya at matataranta ngayong gabi. Kailangan itong maging mas banayad. Gumawa ako ng isang pagkilos upang i-freeze ang kanyang kuwenta sa bangko gamit ang isang dahilan ng paglabag sa seguridad. Bilang dalubhasa sa teknolohiya, alam ko ang mga butas ng sistema ng bangko. Nagpadala ako ng isang peking babala mula sa isang banyagang lokasyon. Pinalabas na mayroong nagtatangkang pumasok sa kanyang mga impormasyon. Agad na tumugon ang mahigpit na seguridad ng bangko. Ang kanyang kuwenta ay pansamantalang sinuspinde. Kinakailangan niyang magtungo ng personal sa bangko upang patunayan ang kanyang pagkakakilanlan. Sa kalagayang ito, hindi siya makakakuha ng pera, hindi makakapagpadala at hindi gagana ang anumang tarheta niya bukas. Marahil ay bukas pa niya ito malalaman kapag sinubukan niyang magbayad. Ngunit bukas ay magiging masyado siyang abala sa paghahanda para sa bentahan ng bahay ng aking ina. Kapag nalaman niyang hindi niya makuha ang kanyang sariling pera, iisipin niya na isa lamang itong maliit na problema na maaari niyang ayusin pagkatapos. At dahil wala siyang hawak na pera,
mas lalo siyang magiging desperado na tapusin ang pagbebenta ng bahay upang makahawak ng malaking halaga. Wala siyang ibang pagpipilian kundi ang pumunta sa bitag. Kinabukasan, ang araw sa Maynila ay sadyang napakainit. Tila nais nitong sunugin ang mga kasalanang nagtatago sa likod ng mga lumang gusali ng lungsod. Ibang-iba sa aming tahimik at malinis na komunidad, ang lugar na ito sa lumang distrito kung saan naroon ang tanggapan ng peking notaryo ay masikip, maalikabok at maingay dahil sa mga pampasaherong sasakyan at mga taong nagmamadali. Ang hangin ay malagkit, halo-halo ang amoy ng usok ng mga sasakyan at natuyong ulan mula kagabi. Nakaupo ako sa loob ng isang itim na van na may madilim na salamin, nakaparada may 50 metro ang layo mula sa isang luma at pininturahan ng kupas na puting gusali. Sa tabi ko, tahimik na nakatitig si Vina sa isang maliit na computer na nakakonekta sa isang nakatagong kamera. Ang kamerang iyon ay nasa loob ng bag ni Siska, isang peking bag na inihanda namin kaninang umaga, kung saan ang lente ay nakasilip mula sa butas ng isang palamuti. Sa unahan ng aming sasakyan, nakaupo ang 2 pulis na handa ng kumilos anumang oras. Ang kanilang mga armas ay maayos na nakatago sa ilalim ng kanilang mga jacket. Pumasok na ang target, bulong ni Vina. Hindi inaalis ang tingin sa screen. Inilapit ko ang aking sarili at tiningnan ang malinaw na video. Medyo gumalaw ang larawan bago ito tumigil, nagpapakita ng loob ng isang maliit at magulong opisina. May mga nakatambak na dokumento sa mesa. Isang lumang bentilador ang mabagal na umiikot sa sulok. At doon, nakaupo si Dante, ang aking asawa. Nakasuot siya ng isang maayos na pormal na barong. Ang kanyang buhok ay maayos na nakasuklay. Mukha siyang kagalang-galang, parehong-pareho sa pinapangarap na manugang na ginagampanan niya sa harap ng aking ina. Ngunit dahil alam ko na ang kanyang mga lihim, nakikita ko ang pagkabalisa sa kanyang mga galaw. Paulit-ulit niyang tinitingnan ang kanyang telepono. Marahil ay sinusubukan pa ring kontakin ng bangko dahil sa perang hindi niya makuha mula kagabi. Ang kanyang mukha ay medyo pinagpapawisan. Hindi ko alam kung dahil hindi malamig sa opisina o dahil sa kaba. Sa tabi niya ay nakaupo si Siska. Magaling siyang umarte, bagaman napansin ko ang panginginig ng kanyang mga kamay habang nilalamukot niya ang dulo ng kanyang palda. Hindi siya nagsasalita. Tumatango lamang kapag may ibinubulong si Dante. Sa tapat nila ay nakaupo si Budiarto, ang peking notaryo na may makapal na salamin, at sa kabilang dulo ng mesa ay nakaupo ang peking bumibili ng bahay. Siya ay isang kasabwat ni Vina, isang retiradong pulis na magaling magpanggap bilang isang mayamang negosyante mula sa probinsya. Ano, nandyan na ba ang orihinal na titulo? Tanong ng peking mamimili. Ang kanyang boses ay malalim at nagbibigay ng tiwala. Opo, nandito na. Ligtas, mabilis na sagot ni Dante. Nilabas niya ang isang luntiyang folder mula sa kanyang bag. Sumikip ang dibdib ko nang makita ang folder na iyon. Iyon ang mga tunay na dokumento ng bahay ng aking ina sa Iloilo. Talagang ninakaw niya iyon mula sa aming taguan sa bahay. Ito ang katibayan ng pagmamay-ari. Ang liham na nagbibigay ng kapangyarihan mula sa aking asawa na si Maya ay nakalakip din. Nasa ibang bansa ang aking asawa kaya ipinagkatiwala niya sa akin ang buong proseso ng pagpirma. Mabuti, mabuti, sabi ng peking notaryo na nagkukunwaring sinusuri ang mga papel. Kumpleto ang dokumento. Ayon sa pinag-usapan, ang halagang 15 milyon ay ipapadala matapos pirmahan ang kasulatang ito. Ngumiti ng napakalapad si Dante. Isang sakim ng ngiti na lalong nagpasuka sa akin. 15 milyon buo. Ipadala ninyo sa kuwentang ibinigay ko sa inyo. Walang problema, sagot ng peking mamimili. Maliit na halaga lamang iyon. Pinigil ko ang aking paghinga. Ito na ang sandali. Inilapag ng notaryo ang makapal na dokumento sa ibabaw ng mesa. Maari na po kayong pumirma rito, Ginoong Dante, sa ibabaw ng selyo. Ito ang magiging legal na katibayan ng paglipat ng karapatan. Kinuha ni Dante ang gintong panulat mula sa bulsa ng kanyang barong. Isang panulat na regalo ko pa sa kanya noong nakaraang taon. Tinanggal niya ang takip nito ng may kayabangan. Sa screen, kitang-kita ko ang pagbaba ng kanyang kamay upang ilapat ang panulat sa papel. Ngunit bago pa man dumampi ang dulo ng panulat sa papel, biglang napatigil si Dante. Tumingala siya at diretsong tumitig sa direksyon ng nakatagong kamera sa loob ng bag ni Siska. Kumabog ng malakas ang dibdib ko. May napansin ba siya? Tila tumigil ang pag-ikot ng mundo sa loob ng madilim na sasakyan.
nang makita namin sa salamin ng computer na nakatitig si Dante sa direksyon ng nakatagong lente. Kumabog ng napakalakas ang aking dibdib hanggang sa pakiramdam ko ay dinig na dinig ito sa buong sasakyan. Pinigil ko ang aking paghinga. Nakita ko ang butil ng pawis na tumutulo sa noo ng pulis na nakaupo sa harapan. Nabuko na ba kami? Nakita ba niya ang maliit na butas sa bag ni Siska kung saan nakasilip ang aming mga mata? Dahan-dahang inabot ni Dante ang bag. Kinagat ko ang aking ibabang labi hanggang sa malastahan ko ang sarili kong dugo. Ngunit sa halip na buksan ito at halungkatin ang loob, itinulak lamang niya ito ng bahagya patungo kay Siska. Masyadong masikip ang mesa. Mahal, narinig naming bulong niya. Ilagay mo muna ito sa iyong kandungan upang hindi makasagabal sa mga papeles. Isang malalim at sabay-sabay na pagbuntong hininga ang namayani sa loob ng aming sasakyan. Ligtas. Bumalik ang kulay sa mukha ni Vina at muli siyang tumitig sa maliit na salamin nang may matinding pananabik. Ibinaba ni Dante ang kanyang paningin sa makapal na kasulatan na nasa kanyang harapan. Inilapit niya ang dulo ng gintong panulat sa ibabaw ng papel. Walang pag-aalinlangan, walang kahit anong bahid ng pagsisisi o pag-aalangan na sumilay sa kanyang mukha. Sa halip, isang maliit at sakim na ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi. Ang panulat ay gumalaw, lumilikha ng mga kurba at linya na bumubuo sa aking pangalan. Ang pirma na matagal niyang pinag-aralan upang nakawin ang pinaghirapan ng aking mga ninuno. Habang pinagmamasdan ko ang itim na tinta na bumabaon sa puting papel, naramdaman ko ang tuluyang pagkamatay ng natitirang pagmamahal ko sa kanya. Ang 5 taon ng aming pagsasama, ang mga matatamis na alaala, ang mga pangako sa harap ng dambana, lahat ng iyon ay tuluyan ng inilibing kasabay ng pagtatapos ng kanyang pirma. Tapos na ang maliligayang araw niya, malamig na bulong ni Vina, na isagawa na ang krimen. Ngayon na, matatag kong utos. Nagbigay ng senya si Vina sa mga pulis sa harapan. Mabilis na bumukas ang pinto ng aming sasakyan. Sinalubong kami ng mainit na singaw ng araw sa Maynila at ng maalikabok na hangin. Tumalon pababa ang mga alagad ng batas. Mabilis na tumakbo patungo sa luma at kupas na gusali. Sumunod kami ni Vina sa kanilang likuran. Hindi ko alintana ang init, hindi ko alintana ang dumi ng kalsada. Ang tanging nakikita ko ay ang pinto ng tanggapan na iyon na magsisilbing kulungan ng halimaw na sumira sa aking buhay. Isang malakas na kalabog ang umalingaw-ngaw nang sipain ng pangunahing pulis ang sirang pintuan na gawa sa kahoy. Tumama ang pinto sa dingding ng napakalakas. Lumilikha ng ulap ng alikabok na sumayaw sa sinag ng araw na pumapasok mula sa bintana. Walang kikilos, mga alagad ng batas ito. Malakas na sigaw ng pulis habang nakatutok ang kanilang mga armas. Sa loob ng maliit at magulong silid, tila tumigil ang oras. Nabitawan ni Dante ang gintong panulat na naglikha ng matalim na tunog nang tumama ito sa sahig. Nanlaki ang kanyang mga mata. Ang kanyang bibig ay bahagyang nakabuka habang nakatingin sa mga unipormadong lalaki na biglang pumuno sa tanggapan. Ang peking notaryo na si Budiarto ay nanigas sa kanyang inuupuan. Itinaas ang kanyang nanginginig na mga kamay sa hangin. Si Siska naman ay napasigaw ng mahina at napasiksik sa sulok ng silid. Ang kanyang mukha ay kasing puti ng papel. Samantala, ang peking mamimili, nakasabwat ni Vina, ay kalmadong tumayo. Inayos ang kanyang kwelyo at tumabi sa mga pulis. Ano ito? Anong nangyayari? Nauutal na tanong ni Dante. Ang kanyang boses ay nanginginig sa takot. May hindi pagkakaintindihan dito. Gumagawa lamang kami ng isang malinis na kasunduan sa negosyo. Wala kaming ginagawang masama. Pagkatapos ng mga salitang iyon, humakbang ako papasok sa silid. Ang tunog ng aking matataas na sapatos sa basag na baldosa ay tila paghampas ng martilyo ng isang hukom. 1, 2, 3. Huminto ako sa mismong harapan ng mesa kung saan nakakalat ang mga peking dokumento. Tumingala si Dante. Nang magtama ang aming mga paningin, nakita ko kung paano gumuho ang kanyang buong mundo. Ang kulay sa kanyang mukha ay tuluyang naglaho. Ang kanyang mga mata ay kumurap-kurap ng mabilis, tila hindi makapaniwala sa nakikita ng kanyang sariling paningin. Tila ba nakakita siya ng isang multo na bumangon mula sa hukay upang singilin siya sa kanyang mga kasalanan. Maya? Ang kanyang boses ay isang manipis na bulong, halos hindi makabasag ng katahimikan. Wala ka ba sa Singapore? Tinitigan ko siya mula ulo hanggang paa.
Ang kanyang barong na kanina ay nagbibigay sa kanya ng anyong kagalang-galang ngayon ay tila isang basahan na nakabalot sa isang duwag na katawan. Napakainit sa Singapore ngayon, Dante, sagot ko. Ang aking boses ay napakalamig at matalim na tila isang patalim na gawa sa yelo. Kaya inisip ko na mas mabuting umuwi na lamang sa Maynila. Ayaw ko namang palagpasin ang mahalagang pagkakataon na saksihan kung paano ibenta ng aking ulirang asawa ang kaisa-isang bahay na pamana ng aking yumaong ama. Sinubukan niyang umikot sa mesa. Inabot niya ang kanyang kamay na tila nais akong hawakan. Puno ng pagmamakaawa ang kanyang mga mata. Sinusubukang ibalik ang lumang salamangka na palaging nagpapalambot sa aking puso. Mahal, pakinggan mo muna ako. Hindi ito katulad ng iniisip mo. Gusto ko lamang tulungan ang iyong ina na palaguin ang kanyang yaman. Isa itong magandang pamumuhunan para sa ating kinabukasan. Pamumuhunan? Tumawa ng mapang-asar si Vina mula sa aking likuran. Kinuha niya ang makapal na dokumento mula sa mesa at malakas na inihampas sa dibdib ni Dante. Pamumuhunan para sa inyong pagpapakasarap sa Boracay, kasama ang iyong kabit? Napakagaling mong umarte, Joko Susilo. Ngunit tapos na ang palabas. Nang marinig ang kanyang tunay na pangalan na binitawan sa hangin, tuluyang bumigay ang mga tuhod ni Dante. Napaatras siya hanggang sa tumama ang kanyang likod sa maruming dingding. Lumingon siya kay Siska na nakasiksik pa rin sa sulok. Ang kanyang tingin ay naghahanap ng kakampi, naghahanap ng sino mang maaaring magpatunay ng kanyang mga kasinungalingan. Siska, sabihin mo sa kanila, pakiusap niya ng may nanginginig na boses. Sabihin mo na magkasosyo lamang tayo sa negosyo. Sabihin mo sa kanila ang totoo. Ngunit umiling lamang si Siska, hindi makatingin ng diretso sa kanya. Ang mga luha ay sumisira sa kanyang makapal na pampaganda. Lumilikha ng mga itim na linya sa kanyang pisngi. Patawad, Dante. Humihikbi niyang sagot. Sinabi ko na sa asawa mo ang lahat. Alam na niya ang lahat ng plano mo. Ayokong makulong ng dahil sa iyo. Niloko mo rin ako. Ang pag-asa sa mga mata ni Dante ay tuluyang namatay. Napagtanto niya na siya ay napaligiran na. Wala siyang pera sa bangko, wala siyang pasaporte, wala siyang kasabwat. Ang kanyang buong kaharian ng kasinungalingan ay tuluyan ng gumuho at naging abo sa mismong harapan niya. Pusasan niyo siya, utos ng pulis. Dalawang matipunong alagad ng batas ang mabilis na humawak sa mga braso ni Dante. Pinuwersa nila itong idikit ang kanyang mukha sa maruming mesa, sa mismong ibabaw ng mga papeles na naglalaman ng kanyang huwad na pirma. Ang malamig na tunog ng bakal na pumulupot at sumara sa kanyang mga pulso ay ang pinakamagandang musika na narinig ko sa buong buhay ko. Maya, parang awa mo na. Nagsimulang sumigaw at magwala si Dante habang kinakaladkad siya ng mga pulis patungo sa pinto. Nawala ang kanyang tikas at pagiging kagalang-galang. Umiiyak siya na parang isang bata. Nagkamali ako, mahal. Patawarin mo ako. Alalahanin mo ang ating pamilya, ang ating reputasyon. Humakbang ako palapit sa kanya habang hawak siya ng mga pulis. Tiningnan ko ang kanyang mukha na basang-basa ng pawis at luha. Wala akong naramdaman kundi matinding pandidiri. Ang reputasyon ng ating pamilya? Ibinalong ko sa kanya ang aking mga salita na tila lason. Ikaw ang sumira noon sa sandaling nagpasya kang linlangin ang aking ina at nakawin ang aming buhay. Mabulok ka sana sa kulungan, Joko. At huwag kang mag-alala. Hindi ko na kailanman hahayaang maging tanga ulit ako nang dahil sa isang lalaking tulad mo. Kinaladkad siya ng mga pulis palabas ng tanggapan, patungo sa naghihintay na sasakyan ng mga awtoridad. Ang mga tao sa kalsada ay nagsimulang magkumpulan, pinapanood ang pagbagsak ng isang kilalang tao sa aming lugar. Ang pekeng notaryo na si Budiarto ay tahimik na sumunod, nakayuko at walang kibo habang binabasahan siya ng kanyang mga karapatan. Naiwan kami ni Vina at Siska sa loob ng magulong tanggapan. Kinuha ko ang luntiyang folder na naglalaman ng orihinal na titulo ng lupa ng aking ina. Niyakap ko ito ng mahigpit sa aking dibdib. Ligtas na ang aming pamana. Ligtas na ang alaala ng aking ama. Hinaplos ni Vina ang aking likuran, nagbibigay ng mainit at tahimik na suporta. Nagawa natin, Maya, tapos na ang bangungot. Huminga ako ng malalim, hinahayaan ng sariwang hangin na pumasok sa aking mga baga. Akala ko ay tapos na ang lahat. Akala ko ay makakauwi na ako at makakatulog ng mahimbing matapos ang ilang araw na walang tulog. Ngunit habang isinasakay si Dante sa sasakyan ng mga pulis sa labas, may isang bagay na nangyari. Huminto siya sa pagpupumiglas. Ang kanyang malakas na pag-iyak at pagmamakaawa ay biglang nawala na parang bula.
Dahan-dahan niyang inilingon ang kanyang ulo pabalik sa akin habang nakatayo ako sa pintuan ng tanggapan. Ang takot sa kanyang mukha ay napalitan ng isang napakalamig at nakakakilabot ng ngiti. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik, tila isang demonyo na nakawala sa kadena. Ibinuka niya ang kanyang mga labi, at kahit sa kalagitnaan ng ingay ng kalsada at mga sirena ng pulisya, malinaw kong nabasa at narinig ang kanyang huling mga salita bago siya tuluyang ipasok sa sasakyan. Nakuha mo nga ang bahay, Maya. Ngunit alam mo ba kung nasaan ang tunay na testamento ng yumaong ama mo?